Ladies and gentlemen, we have the time, 45 seconds in round number is the winner by way of technical knockout and still... The and he just put Inoue down! What a shocker here in round two! Ask is in front of him to defend his titles on Inoue's turf. Round number one, and Timmy, and the former unified WBA and IBF Super Bantamweight Champion of the World, Nurjan MJ Ahmad Ali. Bantamweight Champion of the World, introducing Naoya, the Monster Inoue. Inoue, stop ducking me. One fight, Uzbek power coming. Let's go, champ. But still throwing shots, and down he goes. It's the only fight in the division. It's one of the best fights in the sport. And I'll tell you what, I bet the house on it, this young man beats Naoya Inoue. And I'll tell you something else, I bet you they never fight. Into the left hand. And a lovely left hook. But look out for this guy. Look at what he's doing. Now Ahmadaliev with his own body shot. Brilliant punch kicker. Right, left, right, left. Oh, he's down. Gigil na gigil itong si Naoya Inoue sa kanya ngayong makakalaban na si Murodjon Akhmadaliev. Ito'y dahil sa sinabi di umano ni Akhmadaliev at pinagkakalat na iniiwasan siya nitong si Naoya Inoue. Gustong ipakita nitong si Inoue at iparanas kay Akhmadaliev ang malagim na pagkatalo na hindi niya pa nararanasan sa kanyang buong boxing career. So bibihira nga lamang magalit itong si Naoya Inoue sa kanyang mga nakakalaban. At sa oras na manggigil na itong si Inoue ay talaga namang hindi nito hinahayaan na makasurvive pa itong kanyang mga kalaban. Ngayon, itong si Inoue ay may pagka Juan Manuel Marquez mga idol na madali lamang pabagsakin pero napakahirap namang tapusin. Ito'y dahil sa determinasyon nitong bumangon at makabawi sa laban. Kaya naman po ay literal na stoppage lamang talaga ang makakatalo sa hapon na ito. Ngayon mga idol sinasabi po ng ilang mga boxing analyst na kontrapelo ang estilo ni Akhmadaliev sa estilo nitong si Naoya Inoue. Kung matatandaan nyo po mga idol, ang kadalasang nagpapabagsak kay Inoue ay ang kaliwang mga counter ng kanyang mga nakakalaban. Papaano na lang kaya kung ang makakalaban niya ay ito ang pinakamalakas na atake at natural na estilo sa pagbabato ng mga suntok. Wala pang blueprint na estilo si Inoue sa kung papaano na nga ba niya lulusutan ang ganitong problema. Ito'y dahil sa 2 beses na po kasi itong lumapat sa mukha nitong si Naoya Inoue na nagresulta ng kanyang pagkakabagsak sa lona. At dito na nga papasok ang paghingi nila ng tulong sa boksingerong Pinoy na isa sa mga tumalo kay Akhmadaliev. At ito na nga ay walang iba kundi si Marlon Tapales na kinuha lang naman nila bilang isang sparring partner para sa gayon nga ay humingi ng tulong sa kung paano nga ba tatalunin si Akhmadaliev. Mapusok po na galaw ang ginagawa ng kampo nitong si Inoue para sa gayon nga ay masigurado ang panalo sa laban nila ni Akhmadaliev sa bansang Japan. Ngayon sa kasalukuyan po mga idol, si Akhmadaliev ay mayroong kasalukuyang kartada na 14 na panalo, may 1 talo at may 11 na knockout dito sa kanyang 14 na naipanalo mga laban. Samantalang si Inoue naman ay mayroong kartadang 30 panalo, walang talo at may 27 na knockout sa kanyang 30 na ipanalo mga laban. Hindi basta-basta na laban ito para kay Naoya Inoue. Ito'y dahil simula ng matalo kay Tapales itong si Akhmadaliev ay 3 malalakas na kalaban din ang hinarap nito at ang lahat ng ito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockout. Kung ating sisilipin ang mga bentahe sa laban ay masasabi po nating dihado itong si Akhmadaliev. Kung ang ating gagawing basihan ay itong mga aspeto ng kanilang mga kakayahan. Si Inoue ang klase ng boksingero na basta magamay na ang ritmo ng kanyang galaw dito sa ibabaw ng lona ay nagagawa na nitong lumabas-pasok sa depensa ng kanyang kalaban at nakapagbibigay ng mga madidiing mga suntok. Ang estilo ni Naoya Inoue ay may hambing sa estilo ng isang Manny Pacquiao na kaya pong maglabas-pasok dito sa depensa ng kalaban sa isang kisap mata lamang.
Kaya naman ay madali itong nakakaiwas at nakalalabas kung ang kanyang kalaban ay gagawa na ng ganting pagsalakay. At nagagawa din magbato ni Naoya Inoue ng 3 malalakas sa suntok mula sa magkakaibang anggulo sa loob lamang ng 1 segundo. Kaya naman ay mahirap din talaga pumasok sa depensa nitong si Inoue. Bukod pa po dyan, napakabilis din po kasing makarecover nitong hapon na ito kung siya ay mapupuruhan ng kanyang mga kalaban. Na nagiging dahilan lang naman kung bakit kahit mayanig na ng kalaban ay naggagawa niya pa rin itong talunin sa pinakamiserableng paraan. Kaya naman ay kung magkakaroon ng pagkakataon na mapupuruhan itong si Inoue ay kailangan ng tapusin ito sa round na iyon dahil sa agad din kasing makakarecover itong si Inoue sa susunod na round. Kaya naman po ay 1 punch knockout lamang talaga ang makapagpapahinto sa hapon na ito. At ito po ngayon ang kakayahan nitong si Murodjon Akhmadaliev na haharapin ni Inoue sa bansang Japan sa ganap na 14 ng Setyembre taong kasalukuyan. Madidiin din ang mga suntok nitong si Akhmadaliev na talaga namang lumalapat sa katawan ng kanyang mga kalaban. Hindi din basta-basta ang katatagan nitong si Akhmadaliev na kayang tumagal sa mga madidiing suntok ng kalaban. Kaya lamang ay kakayanin kaya ni Akhmadaliev kung ang lalapat na sa kanyang katawan ay ang mga matatalim at madidiing suntok nitong si Naoya Inoue. Naniniwala ang kampo nitong si Akhmadaliev na magagawa kuno nilang talunin si Inoue. Ngayon po yan, sa tingin niyo mga idol, naniniwala po ba kayo sa kampo nitong si Akhmadaliev na magagawa di umano nilang matalo ang isang Naoya Inoue sa kanilang ngayong magiging laban sa bansang Japan? I-comment nyo na po ang inyong magiging komento mga idol para sa gayon ay atin niyang mapag-usapan dito sa ating comment section. At bago po natin masaksihan ang laban na yan mga idol, ay may mga laban muna po akong ihahain sa inyo. At unahin na nga po natin ang sinasabing isa sa pinakamahirap na laban nitong si Naoya Inoue. At ito na nga po ay nung kanyang makaharap sa unang pagkakataon ang ating kababayan na si Nonito Donaire, na kung saan hindi maipinta ang mukha nitong si Inoue dahil sa mga malalakas na patama na sinalo mula sa ating pambato. Sa unang round pa lamang ng laban nagpapalitan na po agad ng malalakas sa suntok at kombinasyon itong si The Monster at Donaire, na kung saan po ay madidiing suntok agad ang binabato ng ating kababayan para sa gayon nga ay paramdam dito sa hapon na kanyang kalaban ang dapat nitong katakutan. And opposite him represents the younger Verdin over a deck. WBA Super. 30 seconds. Try and force into his 30s. Stiff right hand lands that time. Donaire comes back with that feint hook. Both men exchange it. The WBO strap, when they go, they rip. Warning signs for him that if he does overcommit, well with him. He's bring back for this one. Favour. Stand there. It was Donaire who was the trendsetter years of his career. It's just a lovely, so many knockouts, 16K. Him off balance. It's Donaire Hurking. Plant his feet, he knows he carries the power. Donaire natural unification fight, IBF, that will suit. It's like there. Isn't able to read, but he's walking through them so far. And he does it, him into that second half. In his angle, stepping to the left and right. Second that, you know, the 45 fights that he's had for Inoue, like I said, Donaire, some negative seeds. Bahagyang nakalalamang ng suntok si Naoya Inoue dahil sa bilis nga ng mga kamao nito. Naging mahirap para sa ating kababayan ang makipagsabayan ng suntok dahil nga sa estilo ni Donaire na pagiging isang counter puncher. Pero hindi din biro ang sinasalo na suntok nitong si Naoya Inoue mula sa mga kamao ng ating pambato, na nabibengkong talaga ang mukha nitong si Inoue sa tuwing lumalapat na dito sa kanyang mukha ang kamao ni Donaire. Flyweight, all those years of matching his footwork, keeping hook to the body. Donaire really is, you know, someone that brings, but Donaire that putting pressure on and moving forwards, landing left, cut the rip through opponents en route to the left hook. Just. But I'm sure someone like confident in his own. Good stuff. Good short left hit and again from it. Got those hands high for the B2. Not an easy decade now as well. Crisp shot. You see every time Inoue
full of power, right kind of pace he would have wanted. Inoue dictating tonight for the contest, not having to have done much. All rounds have gone. But as you say, Inoue just in it with Daenerys. He's up to try and pick these counters there. His hand to the fact that Inoue, absolute animal, but how this contest has got a long time trainer to get him out of Rigondo in the championship round. Naging malaking problema sa laban na ito ang edad ni Donaire dahil nga sa wala na ito sa kanyang prime. Kaya naman mas mahirap na para sa kanya ang makipagsabayan sa mas batang kalaban. Nolito back with a left hook. So this is Daenerys seeing coming, but his legs are moments to the bell as Inoue check left hook from Daenerys. At this point because he knows the power. Not to worry because perhaps we expected it from over a decade. He's carrying extremely good power. Superb. 5.5 rounds. And the old champion still look. Inoue he's starting to. Given the leather that he's taking to take us into the second half of the fight, the way up, it just takes one moving forward. Quick, it's very spiked. It's fair to say he's the spot planting his foot. See the patterns of move. Vita notice of how the greats of boxing, the likes of Roberto Duran from Daenerys, maintain that gap. Is thinking, both letting this shot have gone down. I don't know what the odds would have been on it. Wouldn't have got much though. Inoue again with managing it so far. Reminds him why his reputation as a puncher is as it is. Uppercut, could that be a problem? Right. The right hand, he's reaching full power in the right hand. The left eye of to swell. A little bit punch lands. Just a little bit. Oh! Counter right hand from Nolito. He set. All eyes are on the end. Against battle. Really show difficult circumstances. We know angry puncher as Daenerys was all those you've not 100% and definitely with Daenerys Inoue firing back and arguing. You've probably got everybody classing you as one of them in himself. Down can't kick him, but this is good stuff from Inoue. Side Daenerys goes a little flat foot. Oh, good. And this is now Inoue's round. Oh, and again. He hurt Daenerys on the right hand. Daenerys just inching back for the first time in the round. Championship rounds. Right. Oh. Inoue will sense the shots landing clean. Daenerys, love his good stuff. Daenerys desperately trying to get back on that. He's yet to hold though. Listen to the home crowd now, really get behind him. And they love him. Oh, he's counting now. For only the third. And the referee really tries to hang on. Inoue 11 rounds, but is this the end? Oh, what a contest. Inside Tama. As Inoue opens up. But his start will have seemed like an age for Inoue. There to let some big shots of his own go. Well, long left there. Credit. Big shots. Experts to his work Inoue. It's just this where age and... Bagamat nadalo sa laban ay ang laban naman na ito ang tinanghal na pinakamahirap na laban itong sina Uya Inoue nung kanyang makaharap sa unang pagkakataon ng ating kababayan na si Donaire. Isunod naman natin mga idol ang isa sa pinakamabigat din na laban na kinaharap nitong si Inoue mula sa kamao ng isa pang Pinoy. At ito na nga ay nung makaharap nito ang tubong Esperanza San Agusan del Sur na si Gerson Mancio. Sa unang bahagi pa lamang ng laban ay nakikipagpalitan agad ng malalakas sa suntok itong ating pambato. Gusto pong ipakita ni Mancio na hindi niya ibibigay ang madaling laban kay Naoya Inoue na kung saan ay malalakas sa suntok din ang binabato nitong ating pambato para sa gayon nga ay mapuruhan ang hapon na kalaban. 1ラウンドが始まりました。赤いグローブ日本井上尚弥、青いグローブフィリピンのヘルソン。さあ川島さん、はい、このまず井上がどんな立ち上がりを見せるか、どういうところを期待されますか。けれども、やっぱそこをね積極的に攻めて自分のペースに持っていくのがやっぱ井上の良さなので、はい、どんどん攻めていってほしいですね。そして西岡さん、はい、前回の戦いでこの井上はちょっと気持ちが高ぶりすぎてという話をしていたんですが、はい、どういう風な立ち上がり井上見せてくれますかね。まあその言葉を見ながら戦ってますよね。前回は行こう行こうという気持ちが強すぎた。4戦目で日本タイトル、やはり区切りの一戦倒そうという気持ちが強すぎた、そんな話をしていた井上尚弥です。ちょっとここはロープを背負っています。軽くパンチを、軽く左を出してくるマンショーです。何か西岡さん特徴というのはあるんでしょうか。振り回して一発一発しっかり打ってくるっていうのが特徴。今も振り回してましたね、相手は。効いてますね、効いてますね。あ、ここで効いている。さあ前に出た、井上が前に出た。左で崩して右
右をというテーマを話している井上です。左フック効きましたね。そうですね。ナイスパンチ。いきなり効きましたね。さらに右。あ、回しに来てますよ。今日は打ち抜く右というのも話していた赤いグローブ、怪物井上尚弥です。さあ第1ラウンド、まだ1分間です。今度は左。ランキング2位フィリピンのマンションを追い込むか。井上。はい。さあ第1ラウンド、あるいはいきなり第1ラウンドでノックアウトシーンがあるかもしれません。ディフェンスして攻撃。ここも左から右、そして左ボディ、右出てくる相手に右回していきます。西岡さん、左右のコンビネーション、これ完璧なんじゃないですか。ここまで前回の試合よりだいぶ試合が楽しみでしょうがない、そう話していた井上のその右のパンチ、さらには左のフック、ボディ、ここはアッパーを見せます。さあ世界への前哨戦、よく見えてますね。相手の攻撃もしっかりとブロックして、そして自分のパンチを出してきます。右だ、さらに左を重ねる井上尚弥です。ここも右、左から右を、ここは続ける。ここで大Bagamat nagagawa po nitong Pinoy ng ating kababayan ang makipagpalitan ng malalakas na suntok sa gitna dito kay Inoue, ay hindi din po kasi natin maitatanggi na sobrang malaki po talaga ang nilamang ng lakas ng suntok nitong si Inoue, na dahilan kung bakit sa ikadalawa ng round ay napabagsak nitong si Naoya Inoue ang ating kababayan. Inoueはいきなり圧倒してみせました。第2ラウンドが始まりました。1ラウンド立ち上がりから井上が完全にペースをつかんで、そしてパンチを重ねています。ここは左、そして右。さあマンシオはどういう形でここは押し返して今タイトルをデビュー4戦目で取りました。23年ぶりの快挙を達成した井上、そしてデビュー5戦目はこの王座決定戦です。大振りできた。ショートの右を合わせます。そして右入れ替え、パンチも出せなくなってきますよね。出せなくなりますか。はい、この階級の東洋大平1位、そして2位がこのフィリピンのマンショです。圧倒的な力差を今井上が、ここは右を出してきましたマンショ。井上サイドですけど、お父さんの慎吾トレーナーによりますと、そして右のボディだという指示をこの第2ラウンド出してますね。はい、赤コーナーサイド、井上サイドは鈴木アナウンサーです。ここまで打ち分けてくると、これはマンショも対応できないかもしれません。右のボディ、バックステップちょっと距離を空けて、その引き際を打つんですよね。的確にしっかりとパンチを出してきます。そしてそのパンチがヒットします。今日はおそらくですね、しっかり足を地につけてしっかりパンチを打ってますよね。西岡さん、ボディという良さも今日は井上見せてますよね。上下の内訳もいいですし、あとその先ほど川島さん言われたようにフットワークがですね、非常にいいと思いますね。あるいは何か完成されたそんな井上の姿が、最初のボールをマンショは立ち上がれるか。マンショ立ち上がります。さあ井上右だ、ここで試合を決めに来るか。マンショニュートラルコーナーに追い込む。ガードメーカーの右、直哉コール、両国国技館、逃げた。それに対して右を返す。さらに左、マンショも打ち返してきます。これがフィリピンの強豪、ランキング2位のマンショ。それに対してここで第2ラウンドが終了しています。このラウンドがダウンを奪いました。川島さん、ここでやはり来ましたね。このボディが効きましたね、その前のね。Sa ikatatlo ng round ay sumasabay pa rin naman ang mga malalakas sa suntok itong si Mancio, na kung saan ay malaki talaga ang puso na binao nitong ating kababayan sa bansang Japan, na talaga namang nakikipagpukpukan sa harapan nitong si Naoya Inoue. はい、そうですね。今は無駄がないですね。攻撃ディフェンスが速くてまた無駄がない。第3ラウンドが始まりました。しっかり流れを作って中盤 KO というそんな自分の理想があると話しました。ただ西岡さん、中盤までいかないかもしれない。出てますよ。ただここからマンショがどれだけねタイトルへの執念を燃やしてくるのかっていうのは、そうですね。今回は自分の成功、そして家族のために戦うと話すヘルソン。ここにただちょっと川島さん、怖い右というのがこのマンションありそうですね。そうですね。思いっきり振ってきますからね。また結構フィリピンの選手って伸びてきますからね、パンチが。避けたと思ったら食らってるっていうところも、やっぱね、こういうしっかりガードして避けてボディが入ってきましたよ。ただ今の左のボディ。ボディです。そして右、井上尚弥、相手を見つめる。今度はマンションのボディだ。左のボディ。さらに井上が返していきます。今日テーマに話したその右が
第2ラウンドでダウンを取りました。そしてこの第3ラウンドもしっかり左から動きながら左を出します井上尚弥。今日はあえて接近戦も交えて、そしてこのマンションを戦います。ここも接近戦からボディー狙ってますね。対しといて隙を狙ってそこを打ちましたね。さあマンションが下がり始めた。マンションはボディ効いてますね。残りあとは1分10秒。ここで井上、ここでパンチまとめたいですね。もうボディ相当効いてますね。ダメージが判定決着になりました井上尚弥です。今日は今のガードがいいですね。このだけガードをしっかりされたらなかなかもらわないですね。力というのが西岡さん、攻撃のその切り替えがいいんですよね。非常に速いですよね。選手非常にタフなんで、じわりじわり攻めていってますよね。ここも接近戦から、そして少し距離を取るか。じわりじわりダメージを与えて、そして中盤というそのディフェンスを抜けた。その左手効いてますね。マンションは下がる。あとは時間、このラウンド残り時間はほとんどない。マンションは耐えられるか。ここで第3ラウンド、さあ世界幕井上が距離を出してみた。すごいやっぱですね。目ちょっと嫌がってますね。さらに右のストレート、右、すべてのパンチが素晴らしい内容で井上尚弥がマンションを圧倒しています。おお、ナイスパンチ。ここも合わせます。そして左、右、さらに左をつなるか。ただマンションをここは引きませんでした。西岡さん、何かこう自分の中で各ラウンドごとテーマを設けている、そんな感じが井上からしますけれども、流れその自信をつけたい、そう話していた井上。接近戦も使います。そして距離も取ります。ステップも使います。そして左も右もさまざまなパンチ。福原さん、その赤コーナー井上サイドなんですが、お父さんの慎吾トレーナーもですね、かなり手応えを感じてますね。やっていきたいという話をしています。赤コーナーサイアナウンサーです。さあそのフィニッシュシーン、この体を流したところちょっと狙いたいですよね。いつもの得意のパターンですね。さあまずはそして左です。まず一つ井上尚弥にとっては左、そしてその左からの右です。東洋太平洋のベルトがかかります。この大きな舞台で井上尚弥がさらなる進化を全くもらえません。非常にタフでガードも硬いので、下からやっぱり弱らせていきたいですね。もっともっと。そして本人の中では一つ今回見せられるのは打ち抜く右、その右のストレートが出る。マンション左目のあたり切っているようです。井上のパンチによるダメージがマンションの左目にここはダメージを与えています。相手ボディでさ、戦いこのランキング2位のマンションの内容によっては次世界と、そんな言葉をしています。話しています。世界に行ける内容ですよこれは。そうですね。意欲がなくなってきた西岡さん、それだけ井上尚弥がダメージを与えていると。ノックアウトというシーンがあるか。第2ラウンドでダウンを奪っている井上尚弥という風にマンションが変わってきました。それをうまくさばきながら井上、このラウンド出てきましたね。マンションが出てきました。第4ラウンド終了、大きくジャッジがもう足もちょっと定まらない。ここで右出てきたところにうまく右を合わせます。ここでまとめる。左、井上がさあ前に出た。井上尚弥が前に出る。ロンドンを背負わせる。さらに出せるか。さらに右、残り30秒。さらに右が出る。マンションを下がらせる井上尚弥、世界に向けこのラウンドさらにダッシュを固める。ここでレフェリーが試合を止めます。Bagamat natalo sa laban ay hindi naman natin maialis na isa si Gerson Mancio sa mga Pinoy na boksingerong humarap at nagpahirap ngayon kay Naoya Inoue. Isunod naman natin mga idol ang huling laban na ihahain ko sa inyo. At ito lang nga ay ang unang laban ni Naoya Inoue sa Amerika na kung saan ay kanyang nakalaban ang Amerikanong si Antonio Nieves. Sa unang round pa lamang mga idol ay pinaramdam na agad ni Naoya Inoue dito sa kanyang kalaban ang matatalim niyang suntok na kung saan ay bumabato po ng malalakas na kombinasyon si Inoue na kanyang pinapatama dito sa uluhan at katawan ng kanyang kalaban. Matatalim na suntok agad ang pinupukol ni Naoya Inoue kung saan ay gusto nitong agad-agad iparamdam sa kanyang kalaban kung bakit nga ba siya tinaguriang The Monster ng bansang Japan. Underlines the fact that power is often set up by the gym. Such glowing things. This being his American TV debut, people want to see what he's trying to also punch with Inoue. Is obviously you can get caught with a clean shot. Good shot from Nieves. Right hand by Nieves to the body, and the other guy's coming down from 122 pounds.
You know, the guy coming on the first fight for Juan Francisco Estrada, it was having his feet flat on the canvas and behind the jab on a classic 1-2. There's the classic 1-2 again. He says his best punch is his left hook. Nieves is aware of the jab, so a couple of times Inoue leads with the left hook. It's a series of punches of his own. Inoue tries to set his stuff up, and Nieves feints and stands the jab. Maximum impact. Inoue has been a little bit wide. But you can see the force that Inoue with authority. Vicious left hand to the body from Inoue. She's 115 pounder, boy. Overwhelming offense anyway. Quite aware that he's up against a guy who's regarded as a monstrous talent. He said, of course, exactly what he's supposed to. He was never out of position. And that's the same thing you see with Inoue right now. He's always in position to punch. He has an idea of what he wants to do in there, which is presence in the ring with one good hard counter left hand shot that landed on Inoue to punch and punching with him to land his own shot. Bagamat gustong makipagsabayan ng kalaban nitong si Inoue, ay makikita dito sa laban na ito na mas nangingibabaw ang lakas nitong si Inoue. Bahagya po napapahinto si Antonio Nieves sa oras na gumaganti na ng suntok si Inoue. Hindi kinakaya ni Nieves ang makipagpalitan ng suntok kay Inoue, kaya naman hindi na nito malaman-laman sa kung papaano nga ba siya makakalamang sa laban. Fight, so he has had one knockdown scored against him, although he says it wasn't because of a punch. So small, you go, boy, he hits like a lightweight, and that's a compliment. Hand off the jab. Nieves trying to come back with some body shots. The world has their eyes peeled right now on this fight. Because Inoue, those who have seen him and followed just a little bit. Left hand to the body, placement rather than power. Now combinations than any other top fighter in the world, and lands the second most per round of any top fighter in the world, exceeded only by Inoue doesn't want him to punch. He's trying to time him in between. Whenever Inoue... And this is where Inoue has had his way so far. Good 1-2 by Inoue. Now Inoue sticking the jab. That's his game. I think at the end of the day, if there was Inoue just standing in, looking, waiting, and he launches again. When one guy is coming up from below the flyweight division. Behind the jab, like you just mentioned, so that's definitely an asset. All the right things. I just don't know if he can translate that physically. Tries to deliver the body. Inoue did a great job of blocking. And already we've seen one thing that some fighters wait a long time to learn. He has a reputation as a great jab. He followed up with a looping right hand upstairs. Well, it's not a good idea to punch with a guy unless he's punching. And he hasn't unfurled that one quite yet. Just missed with one. Right, tries to punch with Inoue to get his shot in there first. There's the feint. Inoue wants to wait a little bit to punch sometimes. Punch in between when he's waiting. Or you wait. His father taught him well. He's fundamentally sound, and that power he has behind him. The power is obvious. Inoue has never been knocked down technically ringside. These guys are so regardless of what his opponent tries to do. I think he bothered Nieves with that hard right hand warning clap and thought it was the bell. That saved Nieves right there. Naramdaman na ni Naoya Inoue na kaya nito ang suntok ni Nieves, kaya naman nagagawa na nito na pumasok sa depensa ng kanyang kalaban. Hindi na nire-respeto ni Inoue ang lakas ng suntok ng kanyang kalaban, na kung saan nakapokus na ito sa bawat suntok na kanyang pinapakawalan. He has an Ike Corte-like jab, very piston-like. And part of the key to his ability to do that is balance and timing. He seems always to be in the right position on his feet, and he throws when he wants to. Accuracy. See that? I mean, Nieves has got his hands held. His fighter will allow him to do. But I think he does, even though it's only the 4th round out of 12, he does need to Well, win or lose, it's a big week in one way for Nieves. He works at a PNC down a little bit. Yeah, I think that was by design. I don't know if Inoue was resting or if he was trying to lift the punishment from the previous round to see how hurt he still is. You see why he's called the monster. When a guy has fast hands. Flexes are at their very height right now. That will be a problem down the stretch if he continues to fight. Which are discouraging to Nieves. Well, it could happen toward the end of the last round, and you could see Nieves is confidence. But he's a pick-em type puncher, not necessarily a combination. He'll respond to an opportunity. The banking company made clear that he's aware of the kid and knows that he's fighting. That can't hurt him. I mentioned that
Rocky Box has him throwing more jabs per round than any other top fighter in the sport, an average of 37 coming in as it was traveling through the air to give it a little bit lift over the top and get it down to the base. Now there's a lot of time between now and then, though. Sometimes the game plan can go out the window quick. All of a sudden, it doesn't. He's a pick-em-type puncher until he gets his guy hurt, and then he throws in combination. I like that. And yet it's coming out wrong because of what it's just really, really tough. Do you go technical, or do you apply? Or do you appeal to his heart? Do you motivate him? And boxing is big. It's a big part of my life, but I've got an opportunity to do something. Round 3 of a schedule 12. You can see that Harold Letterman unofficially pulls straight back from punches. Sometimes he uses athletic ability to avoid punches and doesn't always. Talking a lot about the power of Inoue, but as we mentioned earlier in the broadcast, it's the jab that's separating it to extend yourself and try to implement that game plan when you're getting hit heavy with heavy shots to the head and the body. Opportunistic, Jim, as you said. This is just a brilliant round. It's a tough and unenviable position, like you just mentioned, to be in. That's not working, but come up with a better one right now. I mean, the trainer's doing what he can do. He can only... It's a heavy jab, meaning his weight comes out over his front foot when he throws it. Oh, and it's anyway, it seemed to me, took the first minute of this round off to allow Nieves to throw some punches and let his... Inoue is trying to pick up where he left off. He knows Nieves was hurt in that last round. And he wants him against the next level? It remains to be seen. Inoue is only 24 years old, so his reflexes are type punches. He'll throw a jab, he'll throw a lead right hand, then he'll throw a 2 or 3 punch combination. He's steady. Still gets that jab too. Really amazing job he's doing. 3-0. In Cleveland, and this week he was profiled in the Wall Street Journal. He does need to keep a close eye on Nieves. Nieves is a tough kid, but he is taking a lot of punishment right now. Trying to lure Nieves into an exchange where he wouldn't have to try to open Nieves' defense. He could just, in his early to mid-30s, he'll have to make those adjustments and modify his style for the opponent. He just did something you occasionally see Gennady Golovkin do. He saw that as his banking career goes forward, and he said, "I'm never going to give up my day job." Responsible fighter. Parusa na ang inaabot ni Nieves sa mga suntok ni Inoue na lumalapad sa kanyang katawan. Makikita po sa laban na ito ang layo at agwat ng kanilang kakayahan sa laban. Hindi din naman biro ang kakayahan ni Nieves bilang isang boksingero. Pero sa laban po kasi na ito ay pinakita lamang ni Naoya Inoue kung bakit siya hinirang na The Monster ng bansang Japan. In this fight, Jim. For the knockout right now. The referee has to keep a close look on Nieves in a minute. A damaging thing to do. Like, why does he need to keep taking a lopsided fight? But in the middle of this very energetic card, I know he's not dazed in a way like he's. But why does he need to keep taking this? Inoue stalking. There it is. Another body shot with the left hook. That one hurt thighs. It looks like Nieves is trying to find somewhere to hide in the ring, and he can't. Boxing, I don't care who you are, who you're fighting, where you've been brought up. Learn to throw the anymore. We're just waiting for the final hook to the body to end things. I don't know what's the point. Hiding the fact that he wants to throw that left to the body so he can guard against that shot. He's got to switch it up, throw it right to the body. Keeping that right hand glued to his side right there. That's why you got to switch it up. Team 1 and 2. His first loss in the last fight was a decision with which he disagreed. Their imagination and really look devastating. Make some water around him with power shots. Nieves trying to slip away to the side, slip away to the side to change anything. Another left hook to the body. Inoue listening to it. Max Kellerman and Andre Ward to the body. Andre Ward against Sergey Kovalev. The legs go numb beneath the waist. The will goes away. The American audience knows. Yes, I'm a star. I know I'm a star. You're going to see a lift to the body. Listen to the sound when those left-hand body shots. Still in the fight, but if you know what you're looking at, he's had enough. The sport's most famous duos, including, of course, Felix Trinidad and his son. There are emotional implications when the side, Inoue just keeps walking him down, gets him into position. Cooler buzz the next, on Monday at work. And if he scores another left to finish the fight, he has Goodings and Prey in front of him. So he's going to continue to throw that left hook to the body. And puro bodega ang pinunteriya ni Naoya Inoue na naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang kalaban. Naramdaman na po nitong si Naoya Inoue na may kahinaan ng katawan ng kanyang kalaban. Kaya naman na hindi na po tinigilan nitong si Inoue ang katawan ni Nieves na kung saan ito ang kanyang pinupunteriya na patamaan ng madidiing suntok. It's a thud. You can hear that all over the arena here at the StubHub. Kovalev, when you saw that, you went right there, and here Inoue has him ready to go to the body. Yep, there it is.
First time down as a pro for Nieves. First time in the ring with a fighter like Naoya Inoue. Comes from me. In the ring. Come to me. Come to me. I'm ready for It's only going to get worse as this fight progresses. Big right hand to the body. From Inoue right What a vicious shot. I think Inoue has to put Nieves away here in this round or next. The business of his career is just a kind of sameness to every round. On the band of the body right now. He'll protect the head, but the body can't move. Experience from Inoue, only having 13 fights. Good right hand right there. He knows what's going on internally in his ribcage. The left hook to the body, it will win you more fights than any other weapon. He's about to win by Mosley. Over and over and over. The sledgehammer left to the body. Can't find it as Inoue continues to track him down, pin him against the ropes, and rematch in the main event. This is his American TV game. From himself. Nieves' corner said, hey, I'll stop it if it gets to... No, he's not. You need to stop it now. Do you need to see your guy unable to... And there's another one. Against Oscar De La Hoya, Arturo Gatti against Leonard Dorin. How many times have you seen it? You land that left body and it'll be wide open. That's what he did. He threw the right to the body. And there's Nieves looked at him like, wait a minute, you're allowed to do another that. left hook to the... Nieves has had enough. If you want that shot, you gotta go away and then come. Sa huli ay sumuko na lamang itong Amerikanong si Nieves dahil sa hindi na po kasi nito kinaya ang tagalan ang mga suntok nitong si Naoya Inoue. Kaya naman nanalo itong si Inoue by a round 6 technical knockout.